eto si Rod. Gagamit siya ng anabolic steroids. Oo, steroids. At sabi ng karamihan, sobrang delikado daw to kasi pwede ka mabaog, magkaroon ng kidney problem at worst case scenario, pwedeng kapahamak ng buhay mo. At eto naman ang kapatid ko, isang 2 years natural lifter na matagal nang nag-gym na walang halong kimikal. Ngayon, paglalabanin ko sila sa isang 90 days fitness challenge at kung sino ang may pinakamagandang transformation sa kanilang dalawa ay mananalo ng GCash card na naglalaman ng 100,000 piso. Ginawa ko tong video na to para malaman nating lahat kung kailangan ba talaga magturok ng steroids para gumanda lang ang katawan. At kaya bang habulin ang isang 2 years natural lifter ng taong never pa nakapag-experience mag-gym at gagamit agad ng steroids. At abangan nyo sa video na to kasi dito natin malalaman ang realidad sa pagtitake ng steroids. Officially, legit yung nakikita ko ngayon. Pero bago kami magsimula sa challenge na to, nag-interview muna kami ng isang veteran bodybuilder na expert sa pagdating sa pagtitake ng steroids. Kailangan pag nag-start ka, kung ano nilatag na protocol, yun lang yung susunod. Talaga. At nagpa-check na rin kami sa isang doktor regarding sa mga side effects. Bayad natin. Bababaog, yes, mababaog. Isa rin dyan yung psychological na tinatawag nilang roid rage. So, nangyayari yung kasi pag sobrang taas ng testosterone, liver problem, pwede magkaroon ng bukol. At may abiso na rin to sa magulang niya. Mama, mag-steroids ako, payag ba kayo? May ano naman yata, nagpa-check up kayo bago mag-steroid. Nag-blood test kami. Sige, ikaw bahala. Kung saan ka masaya, supportahan kita. At syempre, pumirma muna kami ng waiver. I wish you all the best, lalo na kay Rod. Dapat lahat pasok sa tamang procedures. Siyempre, witness ako dito. Baka may mangyari sa'yo. Kuwabuli mo, bre. Diba? Desidido ka na ba talaga? Decidido na, boss. 100%? 110%. 110%. I voluntarily agree to participate this film transformation project. All training, diet, supplement, substances, including steroids and health-related decisions are made solemnly by me, without direction or pressure from Prince Aragon Acosta or his team. By signing, I confirm I understand this waiver and participate of my own free will. Gina to. Ako si Rodben de la Cruz, 21 years old, nakatira sa Cebu City. At kaibigan tsaka editor ako ni Argon. Ako nga pala si John Louis Acosta, 20 years old, kapatid ni Argon at isang editor. Desidido na talaga ako mag-take ng steroids. Kasi simula nung bata pa lang ako, nabubuli na talaga ako. Kasi lampa, payat, walang alam na sports, taong bahay. Saka satisfaction na yun sa sarili ko. Malaki yung katawan. Sa totoo lang, di ko alam eh. Di ko magets yung ano niya, yung nasa isip niya, yung mentality niya. Di naman talaga need mag-steroids eh. Kasi ako nga dati, binubuli rin, payatot. Kinaya ko naman maging natural. Sino mo ngayon, maganda naman yung katawan ko, walang steroids. Nasa ano lang talaga yan, nasa pure hard work, dedication, at disiplina sa sarili. Di ba? Kayang-kaya naman eh. Nagmamadali lang yung si Rod sa resulta. Alam ko na pwedeng magawa yun ng natural. Pero gusto ko talaga, hindi ko may paliwanag, pero gusto ko talaga siya eh. Ba't ayaw mo gawing natural? Gusto mo talaga steroids? Ano yung pinaka-deepest way mo? Baka naman, for the content ka lang. Thank you. Seryoso ka pa talaga? Oo nga. Ayaw mo mag-natural. Pwede naman, pero ano eh, mas gusto ko talaga mag-steroids. Steroid boy! Gusto mo yung malaki talaga, buff na gano'n. Hindi po, mga ano, parang Greek. Kasi laki daw ni Jay. Ang laki nun! Ang laki nun! Kaso wala ka sus, gano'n. Wala ka pang history ng gym, di ba? Tapos steroids agad. So, desidido ka ng partnership. Sabi ko nga, 110% eh. Sana alam mo kung bakit babalik ang katawan niya. Boy, alam mo yung rason niya kaya gusto niya mag-take ng steroid kasi bully daw. Dahil sa bully. Boy, seryoso ka na talaga. Baka na-hype ka lang. Promise par, seryoso na talaga ako sa decision ko na to. Seryoso talaga? Oo, no joke. Ako na-hype lang, hindi. Kasi nag-research talaga ako ng gusto kung ano yung pwedeng possible mangyari sa katawan ko. Yung long-term tsaka short-term effects ng pag-take ng steroids. Alam ko rin na pwede kong ikapahamak ng buhay ko pagpasok ko dito. Pero ito talaga yung gusto ko mangyari. Kung ano man yung mangyari sa akin, sarili kong gusto to. Hindi ako pinilit.
ako yung nagpilit. Kaya kung ano yung mangyari, I take full responsibility. Pero sa totoo lang, against talaga ako sa decision ni Rod. Kasi nirisk niya yung buhay niya para sa challenge na to eh. Wrong decision. Kasi bata ka pa lang, tapos magsi-steroids ka na. Ang wish ko lang kay Rod, sana walang mangyari sa iyong masama. Umabot na ako sa punto na kinukulit ko na si Argon. Noong una, akala ko dala lang ng bugso ng damdamin ko kasi kakabreak ko lang sa ex ko nun. Pero katagalan, hindi. Ito talaga yung gusto ko mangyari. Alam ko marami magko-comment na bakit di na lang ako nag-take ng natural. Gusto ko talaga mag-steroids. Baka content lang, pinilit ako. Pero paulit-ulit kong sasabihin na hindi ako pinilit. Sarili kong kagustuhan to, ako nagpumilit. Ako yung may gustong mangyari to. Tinulungan lang ako ni Argon. Siya lang yung tumulong sa akin para magkatotoo to. Sa kalaban ko, kaibigan naman tayong dalawa. Good luck na lang sa ating dalawa. At good luck na lang sa challenge sa ating dalawa. Galingan mo at gagalingan ko rin. Galingan natin pareho. See you in 90 days. See you in 90 days, Steroid boy. Day 1, official weight, 61 kg. Day 1, official weight 66 kg. Ngayon, i-measure natin bawat sulok ng katawan niya. Pati ito. Ha? Sa day 1, susukatin natin ang every part ng muscle nila para makita natin kung anong magiging improvement nila pagdating ng 90 days. 19.5, 17.5. Sa bicep naman is 13 inches. 34 inches. Si waist niya is 28 inches. Legs, 18 inches legs. Pero bago tayo pumunta sa pagtuturok ng steroid kay Rod, kailangan muna natin humingi ng advice sa isang doktor. Alright guys, kasama ngayon natin si Doc Alvin, walang iba, hindi ko napapakilala ng lahat to. So, Doc, anong possible maging side effect ng pagte-take ng enhanced performance drugs? Yan, lalo na sa mga batang edad, 30s or less than 40 years old, tsaka nagpaplanong magkana. Kasi pag hindi guided yung pag-enhance natin, which is very rampant sa industry ngayon, kasi nga hindi masyado nag-guide, pwede magkaroon ng tinatawag na infertility. Pwedeng hindi gumana yung itlog, yung bayag natin. Bababaog, yes, bumabaog. Nangyayari yun kasi nagpapasok tayo ng steroid na synthetic lang. Sa katawan natin meron tayong natural na testosterone. So pag pinasukan natin ng synthetic na testosterone, yung natural production ng katawan natin bababa. So possible na hindi tayo makapag-produce ng enough na similya. So yun yung isa sa mga side effect. Isa rin dyan yung psychological na tinatawag nilang roid rage. So nangyayari yun kasi pag sobrang taas ng testosterone, yung testosterone kasi may kinalaman yan sa sa pagiging, sa personality ba? Sa pagiging dominant, yung parang confidence mo masyadong mataas. Ngayon, pag hindi masyadong tama yung dose, minsan sumasobra. Saka sa ito alam din to ni Gon, nabanggit niya to sa akin dati nung gumawa ng blood. Sa liver problem, pwede magkaroon ng bukol sa atay natin. Tama ba bato? Sa atay. Sa atay pala. Kasi dumadaan sa atay yung yung lahat ng ini-inject natin or lahat ng kinakain natin, dadaan talaga yan sa atay. Kahit alcohol pa yan, kahit mga kung anumang bisyo, kahit yung mga normal na food, prutas, gulay, dumadaan sa atay. Ngayon, kapag mali yung dose or hindi masyadong guided yung pagtitake ng steroid, pwede magkaroon ng bukol. So yun, maoperahan yung bukol sa atay. Yan, naririnig mo na yung mga side effect. At hindi pa yan. Meron pa, di ba, Doc? Actually, marami pa. Pero yan yung sa ngayon na nasa top of the mind ko. Alam mo, iba-iba kasi yung katawan ng tao Actually, gusto ko rin ma-recommend kung meron kang coach. Maganda yung may experience yung coach mo sa ganyan. Pero maganda rin kung meron kang baseline na laboratory. Blood work. Kailangan mag-blood work siya. Tapos maganda rin kung makita rin yan ng doktor talaga. Na kung meron kayong extra time. Kaya agad-agad kaming pumunta sa laboratory para ma-check silang dalawa kung anong pagbabago sa internal organs pag naka-roids. At para ma-compare din natin silang dalawa sa day 90. At nagpa-test na rin kami ng testosterone test. Alright, titignan natin yung result ng blood test nila. Sabi ni coach is normal daw lahat. Normal si Jan, normal si Rod. At dito sa testosterone test is ang taas ng testosterone ni Jan, 16.
Grabe, ang taas na ito ah. At eto naman kay Rod is medyo mababa siya, no? Kasi 9.97 yung pagitan nila, medyo malaki din talaga. Kasi syempre si Rod is nagsisimula pa lang mag-jeep. At abangan natin sa day 90. Siguro mangyayari neto is nasa 20 to 20 or hindi ko alam. No idea ako sa magiging bulusok ng testosterone ni Rod, no? So abangan na lang natin. Ang ano ngayon, nakakabilib mo yung katawan natin kasi gusto niya balance lagi. Totoo. So kung may pinapasok tayo na extra testo, yung katawan natin, sige, hindi muna ako magpuproduce. So, kasi gusto ng katawan natin na balance tayo. So yun, gusto ko lang rin i-remind na may mga natural ways naman na kung paano tataas yung testosterone natin. Tama. So, hindi mo ba gusto yung mga ganong ano? Tama. Tinanong ko rin sa'yo yun. Bukod pa dun sa nabanggit ko is, pwede rin kasi lumapat din pala yung dugo. Ilan yun sa mga rare na side effects. Pwede lumapat yung dugo tapos Mag-blood clot. blood clot, magbabara yun sa ugat mo sa paa or sa puso, ganun. Pwede lumaki yung puso. Maraming side. Tingin ko naman na ano mo na yan, na research mo na rin. And kung talagang ready ka, I wish you the best luck. Ano, Dok? Oo naman, nag-research naman po ako, Dok. Tsaka yung ano po, yung pagtitake ng steroids, inisip ko rin po talaga yung 3 beses. Tinanong ko rin sarili ko kung gusto ko ba dito, kung magiging handa ba ako sa side effect. Ano naman po, gagawin naman po namin sa most safest way, kaya tiwala naman po ako. Tsaka alam mo yung titake na, Doc? Ano? Tren. Yun yung malakas, di ba? Opo. Trenbolone pa yun. Trenbolone. Pero gagamitin siya pag patapos na yung 90 days. Parang 4 weeks out. Doon na sa dulo na. Opo. Sa dulo na siya. So, umpisa mo lang muna. Wala. Ano lang siya, yung para mga low dose. Dahil nabanggit ni Doc Alvin na mas mabuting kumuha na kami ng coach para mas mag-guide siya ng tama. Kung meron kang coach, maganda yung may experience yung coach mo sa ganyan. Kaya naghanap agad ako at pinuntahan agad namin sa mismong gym. Mga kaibigan, nandito na ang iyong coach, si Coach JJ. Coach! First meet! Yun ako. Ano? Halita. Ready na! Sabi, laki mo, Coach. Ma'am, baby to. Basta. Dahil first meet mo si Coach, kailangan mag-getting to know each other muna. Oo, pakaya na kasi. Halikan mo siya! Excited ka na ba? Ako, coach. Tatago yung ano natin yan. Tatrabahoin natin. Kailangan natin manalo ng 100,000. Swing! Diba? So Coach, eto kasi, bata mo to. Oo. Ito yung bata ko. Oo. Natural. Okay. So, eto yung kapatid ko at ngayon, mamaya. Magkano lang pala to? Magka-level lang. Magka-level lang. May laman to eh. Nagkwentuhan muna kami dito regarding sa magiging plano. Sa day 90, Coach, syempre magiging halimaw na yan. Oo, dahil hindi kaya abangan nyo, di ba? Kung ang gagawin, Coach, ngayon, ilan ituturo sa kanya? Okay, at least twice a week muna. Okay. Then after mga 4 weeks, no, so gagawin natin 3 times a week. Pero ang pinaka the best kasi dyan is low dosage. Yung mga orals, papasok natin ng mga 6 weeks out. So 90 days, no? 90 days. So 3 months. So 6 weeks, may inject ka na, no? Then orals, papasok natin 6 weeks. 6 weeks out. Pag sinabing 6 weeks out is 6 weeks bago mag 90 days. Ngayong araw, ilan yung ituturo sa kanyang karayo? Isa lang. Isa lang? Isa lang. As a beginner, so start tayo ng pinaka-basic na gamot papasok sa kanya. Kumbaga, pag sa doktor, TRT. Ano nga ba ang TRT? Ang TRT is a testosterone replacement therapy. Ginagamit to sa mga taong mabababa ang testosterone sa katawan. Sa mga medyo hindi magkaanak, mga ganun. So gagawin natin to kasi legal age naman si Rod, pero mataas pa yung mga testo nito, bata. Pero syempre medyo pressure din sa akin kasi first time ko nag-handle ng wala lahat. Hindi ako di ba? Kung baka sabi mo, Coach, virgin ba talaga? Virgin. So Coach, meron din akong kasi to be honest, never pa ako nakakita ng steroid. Okay. Pwede mo bang ipakita sa akin? Pwede. Okay guys, eto na. Okay, First, so ito yun, no? Yan. So ang ginamit ko sa kanya is for beginner lang talaga. So ito Coach, pwede bang buksan? Pwede bro. So ito na mga kaibigan, officially steroids guys. First time ko talaga makakita ng ganito. Ito magkaiba tong dalawa, Coach. Okay, para sa para sa mga nanonood dyan, no? Pagka sinabi kasi steroids is not only one compound. Okay? Ang daming compound ng steroids. Pagka sinabing steroids, maraming compound din, no? Merong peptides. Pag sinabi naman peptides is different from the
steroids. So, ang peptides is not a steroids. Okay? Dito, in-explain ni Coach JJ ang magiging plano niya kay Rod para maging safe ang magiging journey niya pag nasimulan na siyang turukan. At hindi ko na pinakita lahat ng pinag-usapan namin kasi hindi pumayag si YouTube. So, yun lang yung mapapayo ko na kailangan pag nag-start ka, kung ano nilatag na protocol, yun lang yung susunod. Talaga. So mga kaibigan, dito lang kami mga natural, happy life. Malungkot eh, oh. Alam mo, makakasal na naman ako dito sa bahay. Para ako yung yung billing, mga kontrabida. Kukunin natin ng 100,000. Magkano ba yun sa akin? Ibulong na yun. So ayan, mga kaibigan, mamaya magpo-proceed na kami sa workout and then strength test. Titignan natin kung ano mag-improve ni Rod sa 90 days at ni Jan as a natural. Alright? Pang! Baran mo. Yan! Ayan, lugi tayo, boy. Ako bahala sa'yo, boy. Ako bahala sa'yo. Upo ka. At dahil hindi pa gamay ni Rod ang mga movements sa mga workouts, tinuruan mo na siya ng mga proper form para iwas injury. Pakitaan mo agad. Ilan yan? 60 kg agad. Let's go. May laman na to eh, oh. Hindi na kumakain. At dito, nagtatrash-tukan pa yung dalawa. Tinatrash-talk tayo ng kalaban. Tayo humble lang muna. May payat, no? Humble lang muna tayo. Kumakain pa ba yan? Hindi na kumakain. Tingnan mo nga to. Puro cuts. Trash-talkin mo. Ang alam mo. Dito, ginaguide pa rin ni Coach JJ si Rod pagdating sa mga form. Bigyan. Kontrahin mo pataas. Hindi, kontrahin mo yan. Sige, kontrahin mo. Putangin na, kontrahin mo! Ayun, o diba yung siko mo? Nagpapa? At syempre sa kabilang banda, dahil may experience na yung kapatid ko sa pag-gym, binigyan ko na lang siya ng mga unting tips para ma-maximize namin yung muscle growth niya. Bigaan mo! Magandang laban to, mga kaibigan. Well, kitang-kita naman dito na mas lamang talaga si Jan dahil nag-gym na siya, pero hindi natin alam kung anong kayang abutin ng katawan ni Rod dahil magi-steroids na siya. At makikita nyo talaga dito na nahihirapan pa si Rod dahil nagsisimula pa lang siya. Hindi, naano kasi siya. Medyo nilalambing ko na siya nung una. Mamaya, iiyak yan. Patuloy pa rin sila sa pag-workout at nagtatrash talkon pa rin sila, pero sumabay na rin kami sa workout nila. Sa day 1 pa lang, parang susuko na si Rod. Pero sa kabilang banda, hataw na hataw sa pagbubuhat yung kapatid ko at tinitest ko na rin yung mga strength nila para pagdating ng day 90, makikita natin kung mas malakas na ba si Rod. Ang deadlift na nakaya ni Rod is 60 kg at kay Jan naman is 100 kg. At sabi ng coach ni Rod, subukan niya daw na buhatin yung binuhat ni Jan. Patay ko. Pero hindi niya kinaya. Bakit tayo next time? Dito, tinuruan na sila paano ang mga tamang posing para ma-present nila ng tama ang kanilang mga katawan. At pagkatapos... Alright boy, ngayon tapos na tayo mag-workout, strength test na natin yung natural side mo. Andito na yung point na pinakahihintay mo. Na di ka makatulog dahil na-excite ka. Last word. G ka na ba talaga? Pag-isipan ko muna. Pag-isipan mo? Choice niya yan. Let's go. Okay, pinili mo to, hindi ko pinili. Okay? And you have nasa legal age ka na. Okay? Kinonsulta mo naman yung nanay tatay mo, which is nag-agree naman sila sa'yo, di ba? Yung mama ko lang, patay na papa ko. Sorry, okay.
Mamaya tawagan mo tatay mo. Ulitin ko, legal age ka na, decision mo to, hindi ako nag-decide, okay? Dito ako sa tabi mo para i-guide ka. Hindi ibig sabihin na nagturok ka, ibig sabihin mapapahama ka na. So, Rod, ready ka na? Ready na. Okay. So, ang dosage natin is for beginners talaga. Hindi ko na pinakita yung mga pinag-usapan nila dito kasi masyadong sensitibo sa mga nanonood at hindi allowed sa YouTube yung mga impormasyon regarding sa pagtitake ng steroids. Sa hindi man nakakaalam, no, 2008 graduated ng nurse, no, pero hindi ako registered nurse. Hindi ko tinuloy kasi hindi ko naman talaga gusto mag-nurse, yung nanay ko lang. Ayun. Kaya kahit papano, clinically, marunong akong magturok at marunong akong gumamit ng mga syringes and etc. No? So ituturo ko sa kanya paano. Pero guys, hindi ako magtuturok sa kanya. Tuturuan ko lang siya yung proper na way na magturok and personally siya yung magtuturok. Okay, tuturuan siya natin ng pinaka basic na pagturok sa katawan niya. At eto na yung pinakahihintay ni Rod na oras sa buong buhay niya na magte-take na siya ng steroids. Alam ko rin na pwede kong ikapahamak ng buhay ko pagpasok ko dito. Pero ito talaga yung gusto ko mangyari. Kung ano man yung mangyari sa akin, sarili kong gusto to. Hindi ako pinilit. Ako yung nagpilit. At officially, hindi na siya magiging natural. Ako nagugulat ako sa mga nakikita ko ngayon. Legit. Eto na. Mga kaibigan. Officially, legit yung nakikita ko ngayon. Nararamdaman ko na agad. Legit pa. Buhat na. Ano nararamdaman mo, bro? Gago ka, Rod! Alam mo yung parang ugat mo gumagano? Tangin mo! Tangin mo, bata ka! Lakas mo, gago! Galing nga mag-inject, no? Uy, ang galing mo. Ang tapang mo, boy. Kaya mo yung sarili mo. Gago, tangin ng bata to. Wala. Ibig sabihin, gusto niya talaga. Oo. Tangin mo, boy! Tangina na kulay puti ka. Ikaw na, legit na. Ano to be honest, ano yung nafe-feel mo ngayon pagka-inject mo? Alam mo yung ugat mo, parang nararamdaman mo yung ugat mo dito sa dito sa isang buong ano. Pero ano naman, control mo naman siya, pero parang may pumipitik eh. Buo tayo ulit. Dito ba pumipitik-pitik? Tangina, sungay yan. Gagong tapang na ito, bro. Hindi ako mapaniwala sa'yo, boy. Umabot ka sa point na legit. Congrats. Isa ka na sa legit na bodybuilder, brother. Gago par. Ako, to be honest, ang tagal ko na nag-gym. 3 years, more than 3 years. Pero hindi ko naisip na pumasok dyan, boy. Hindi ko alam bakit pumasok sa isip mo talaga yan. So tingin ko, pinakamalakas yung loob sa BG. Tangina mo. Help niya yung ni-risk niya para ma-showcase niya kung anong resulta na ipapakita sa inyo. Educational purposes din to, kaya manood kayo. Kung anong mangyayari sa akin, ipapakita ko yung lahat. So dito, showcase nyo sa video na to, natural versus asteroid. So yun mga kaibigan, gusto ko lang din big credit si Coach JJ dahil in-assist niya kami dito at kumasa siya sa pahintulot namin sa kanya na siya yung maging daan para yung proper way ng pagturok ng steroid. So Coach, maraming salamat. Yun, thank you din. And lagi niyong tatandaan, no, enhance ka man o natural, kailangan lang ng respeto. Yun lang din naman. Respeto sa isa't isa. No, hindi ano yan eh, walang barrier dapat sa natural tsaka sa between natural and enhanced. Gusto ko lang sabihin sa mga nanonood na this video is for educational purposes and awareness na rin sa ating lahat at hindi po kami naghihikayat na gumamit ng steroid o inormalize ang paggamit ng anabolic steroid. At abangan na lang natin ang resulta ng magiging journey nila for whole 90 days at kaya bang talunin na ang isang 2 years natural lifter ng isang taong naka-steroids.